Number one, its exhaustibleness and freshness. The Bible is like a spring of water that never runs dry. Pag binasa mo ito, araw-araw ang basahin ito, minumunutot oras-oras, palagi ka makakakita ng mga bagay na bago na hindi ko pa nakikita. Always new. It never runs dry. Amen? That's right. Wala kayong makikita ng kanyang aklat, di ba? Number two, the unmistakable honesty of the writers. The Bible is unique in its treatment with history and biographies of men. Bakit? Nung sinulat ng Bible ang biography ni David, anong sinulat ng Bible? Yun lang magandang ginawa niya, pati yung masama. Pati yung masama. Di ba? Pati yung ginawa ni David na kalokohan at kasalanan, nakalagay sa Bible. Kung gagawa ka ng biography mo, hindi mo susulat yung mga ginawa mong kalokohan. Tama ba ako? Oo. Oo. Meron bang senador na gagawa ng biography balang araw, sasabihin niya, ako po yung nagnakaw ng pera ng gobyerno. Hindi niya sabihin yun. Oh, lulusot pa siya. Sasabihin niya, hindi ko yung ginawa, kalokohan yan. Ports ang signature. Sasabihin niya pa yon, di ba? Oo. Magkita lang tayo sa korte. Oo. Di ba? Ganun yun. Tapos, sabutan ng Amerika. Oh. Number three, the character of its teaching. Ano ang teaching ng Bible? It speaks only of God and gives glory to God. Ano nakalagay doon sa ating keeping in touch na statement? Asa yung keeping in touch? Pwede nga? Dito. Okay. Napansin nyo, ako naglagay nito eh. Ako po ang sumulat nito eh. Ayan. Oo. Nothing shall our mouth speak but the blessings of the word and the glory of God. I wrote that when I was a young pastor.